Well, ito daw sa MOA, kung nabasa ng marami yung aking posting, ay isang tripartite agreement ng Development Bank of the Philippines na nagkaroon din ng iskandalo yan ng na gamitin yung DBP funds at saka Land Bank para sa Mahardika funds, if you remember that. At ang taong bayan ay nagalit, pati PhilHealth at saka SSS, GSIS ay uupakan din para sa Mahardika funds, di ba? So, eto na naman ang PhilHealth na hindi pa tayo nakakaalis dun sa decision ng Supreme Court pagkatapos yung i-remit ng Department of Finance and National Treasury ang 60 billion, dapat 90 billion. Sa pamamagitan ng maraming petitioners sa pangunguna ni Justice Antonio Carpio, Justice Morales, Yusek Magno at marami pang iba, napigilan yung Nobyembre na 29.9 billion or 30 billion at nagkaroon ng TRO. At hindi pa natatapos yan, ang desisyon niya ng oral arguments yan ay February 4 of next year. Ito na naman, nakipag-partner sa Tingog, party list, nabanggit mo kung sino ang nandyan, si Congressman Yeda Romualdez, ang may bahay po ng speaker. Ang membro din yan, second representative ay si Congressman Jude Asidre. At dun sa mga larawan na nakita ninyo, kitang-kita sa opisina ng DBP, naglalakad po doon si DBP President and CEO Michael De Jesus, andun din po si Speaker, andun din yung Presidente ng PhilHealth, at andun din ho yung kanilang Finance SVP na si Mr. Lim Shaco. At ang motibo nito, ang sabi nila, ay magtatayo ng mga local government health facilities sa pamamagitan ng pag-utang sa DBP at tutulong ang PhilHealth para mabayaran ang mga iba't ibang bagay para sa health services, mapadali. Pero meron pang mediator. At ito ay ang party list na pangalan ay Tingog. Nung tiningnan natin, pang Eastern Visayas lang siya para ma-improve ang rural services. And apparently, lumabas dun sa concept ng kanyang party list kasi magkakaroon siya ng kapangyarihan para pumili. Hindi natin alam kung sino mga LGU. Siya ba ay may responsibilidad din dun sa mga procurement na hindi lalabag sa Republic Act 9184. At lalabag din ba sa COMELEC rules kasi the proximity to the election ay napakalapit eh. At ang pangatlo, na pwede ba na isang lehislatura party list ay makialam sa executive branch since may separation ka ng power. Ang alam ko, gagawa sila ng batas pero wala silang pakialam tungkol sa budget allocation na binibigay nila sa ekohetibo, particularly ang DBP at ang PhilHealth. So, yan ang buod ng kwentong ito. At masalimuot, sa aking palagay ay illegal ito, unconstitutional, at meron hong bahagya na tingin natin ay related sa election. Yun hong lapit kasi to the midterm election at ang pagkakapirma nito. At ang hindi naman makakagawa ho ng isang LGU facility in one day. So gugulong ho ito ng 2028 siguro. Hindi ko naman sinasabi na related to Michael at Ina sa 22. Hindi ko naman sinasabi, Hindi naman, no? Pero hindi ka naman kasi makakagawa ng hindi ka naman makakagawa, Michael, ng hospital ng isang araw eh, di ba? Oo, hindi naman tent yan, oo. Oo, hindi naman tent yan eh. Parang parang may pupuntahan. So kung mas marami kang access sa LGU facilities and head, may access ka rin sa boto. Ganun ba yun? May nagsabi sa akin bubit na maaring ganun daw ang kalalabasan. Hindi ko na sasabihin ko ano yung bubit na yun. Pero malamang ganun ang mangyayari dito.